So yan, binubuhusan na namin itong napormahan ng dalawang magkapatid mga kares yan. So nagbubuhos tayo. So naka one side na tayo. So naglagay ako ng abang mga kares kasi baka mabago yung plano. Baka isabay na lang ng boss dito sa pinakabubong. So para doon na lang sa bandero ng sa Ilocano Katagwap. So ito pinubuhusan na namin. Tsaka na tayo mamaya pag nabuhusan to magpo-flooring tayo. So magbabakal tayo ng flooring. So yung adjustment itong bakal natin ako lang mga kares 40 cm. So pwede naman na 50 pero pinorte ko na para siguradong matibay. So yung bakal ko tagusan mga kares. So tagusan po yan. Tagusan. So yan. So tagusan sa kabila mga kares yan. Kasi terrace po ito. Tagus mo na lang dyan po. Kahit 1 feet lang. Yan. So tagusan po yung bakal mga kares yan. Gawa ng para sigurado hindi na siya lulubog. Kasi yun ang pinoproblema ng boss ko kasi babuhangin daw. So sabi ko hindi na siya lulubog gawa ng tagusan yung aking bakal. Yan. Hindi pa isa tagus kasi pantay sa dito. Pwede pa rin. No. Yan. Yan. So sa mga yun hindi ko na siya tagusan mga kares. So papunta sa labas lang yung mga tagusan kagaya nito. May terrace sa likod, tagusan. So dito may terrace din sa harap, tagusan din yan. Mga kares, tatagos din tayo dito. Kasi terrace po ito. So ganun sa kabila may terrace din doon, tagusan. So kahit hindi na po problemahin kahit lahar yung ating tabon. So hindi na siya lulubog. Dahil pag hindi mo tinagos yung bakal mga kares yan, may posibilidad na sa katagalan bababa yung ating flooring. So yun lang yung konting idea na may share ko sa inyo. So ayan mga kares, isang namang mapagpalang araw. So nagtatrasis na yung kapatid ko mga kares. So naikabit na niya itong mga zipper links. So isi-share ko lang sa inyo yung pagbubong ng aking kapatid. So yan. So, sa mga gustong magpagawa dyan ng bubong, so meron tayong magaling din gumagawa. So ito mga kares, lalagyan pa ng insulation. So lalatagan ito ng screen. At saka ipapaibabaw yung ating screen. Para sigurado hindi mainit sa ilalim. So yung kisame nito mga kares, PVC, yung PVC ceiling. So naka-order na si boss. So sa mga gustong magpagawa, mungkada Tarlac kami mga kares. So ipapasilip ko sa iyo. So naglalagay na siya ng naglalagay na ng sanepa yung kapatid ko. So 2x10 mga kares. So malapad to. So itong pinapagawa ng may-ari mga kares, wala na siyang gutter dahil maraming dahon dito. So hindi na siya magpapalagay ng kanyang gutter. So ipapasilip ko lang sa inyo itong ginagawa namin mga kares para magtuloy-tuloy lang yung ating channel ng kahit pa paano. So kahit pa konti-konti yung views natin, may na-upload pa rin tayo.
At bilang remembrance na rin, pagtanda natin, di meron tayong pinapanood. So, patuloy lang sa magbablog si Kuya Res na. At kahit pa paano yung nadanas natin yung ating pangarap lang dati. So, pasilip ko lang itong mga ginagawa namin. So ayan, mapasilip ko itong bubong mga kares na naikabit na ng kapatid ko itong kanyang zipper lens na 2x3. So nakompleto niya na. So nagkakabit na siya ng sanepa. So sa kabila. So dito sa baba mga kares yan, nagbabakal na si Pare Ray. Ray! Ay ka sa channel natin. Oh yan, ito yung magaling nating wason, Jelvin. Shout out. Shout out sa inyo lahat. Tayo ka. Subscribe kayo ha. Yan. Buti nakuha natin itong magaling na mason. So silipin natin yung magkapatid. Si Bayaw. So nagbibiga sila. Bayaw! Mapapanood ka ni Mrs. Pare. Yan, bubuhusan namin mamaya yan mga kares. So nagbibiga na. So nabuhusan na yung kanyang poste. Tapos na yung poste. Pag naporman mamaya, nabubuhusan na. Para sa Lunes magamit na sa kabila yung mga kahoy. Dahil kulang tayo sa kahoy mga kares. Yan. Awan. So pag may nagpagawa dyan, mayroon tayong gagawa mga kares. Pag wala tayong project, may mga kasama tayong mababait na trabador. So silipin natin dito sa kabila. So solar type ito mga kares at P-top. Yan. So yung bulatan nito mga kares 80 lang. So yan, 80 dito. So puputulin po ito. So ito yung terrace, itong binibigahan nila mga kares. Halos 3 sulok ito na 3 meters by 12. So ganun din sa kabila. So napakaluwang itong project natin. So yun yung kapatid ko mga kares. Ulitin ko mga kares, mga gustong magpagawa ng trusses. So may magaling akong kapatid na gumagawa. So pulido naman yung kanyang mga nakikitang ginagawa na nakikita ko mga kares. Yan, siya yung kapatid ko mga kares yan. So sa palitada, cabinet yan, may makukuha po tayo. So mamaya lalagyan ito pag nakapag kabit na ng sanepa. Sa maglalagay na kami ng screen o screen tsaka yung insulation nyo. So mamaya makukumpleto nyo yung kanyang sanepa. So sa itong sobra dito, hindi na nagputol sa baba yung kapatid ko. So dito na lang kung niya puputulin na kunin niya yung 80 buhat dito sa pader natin. So mapuputol po ito. So ito yung dalawang zipper links, dalawang buo po yan. So dito na lang nagdugtong yung kapatid ko. So papalitadaan na lang ito mga kares, yung manipisan, para pag nilagay natin yung kanyang full flashing, okay na. So bukas mag-aasinta ako dito. Sa asintadaan ito ng kalahating hollow block. So hanggang doon kalahating hollow block para maganda at siya na rin patibay. So asintadaan natin to. Yan, asintadaan natin yan mga kares.
So gagawa tayong tungtungan na baka ako yung mag-aasinta. Ayan. So naikabit na ng kapatid ko yung itong isang side ng sanepa. Yan. So kinakabit niya doon yung isang sanepa. So yung luwang nitong project natin mga karis sa 195 square meter. So hindi ko pa na-layout yung isa pang terrace sa side at yung kanyang dirty kitchen. So yan muna mga kares, sa baba muna tayo, update ko kayo pag ano pa yung nagtapos natin. So yung haba nitong pinopormahan ng magkapatid mga kares sa 10 meters. So ito lang mga kares, sa dalawang poste na lang nito, itong dalawang span na to bali 9 meters. So may additional doon na 3 meters, kaya 12 meters itong haba nya. Ayan. So may pasamano siya na gagawin ko mga kares, pasamano. So itatiles natin yung kanyang pasamano. So baba muna tayo. So ayan, nandito na tayo sa baba mga kares. So makapal itong pinapalitadaan ni Jelvin. Hi, shout out sa asawa mo. Yan, so, di ba? Ang pogi mga kares. Mayroon kaming short video nito na maabot na rin ng 1-2. So makapal yung pinapalitadaan niya dahil hindi pwedeng dayain mga kares, kasi ito yung pinakalababo, ano? Countertop ng lababo. So kailangan iskulado para hindi na kami mahirapan mag tiles. So ito, nagpapabakal na tayo dito mga kares, para pag sa Martes siguro bubusan natin to, para pag hindi na mahirapan yung labor natin maghalo dito na mismo. Kasi Oka, ang pinakamalakas kong labor. Hay kaka. Oh, di ba? So yung bakal nito mga kares, pinapatagos ko sa kabila dahil buhangin ito. So ito yung simpleng paraan ko sa pag-flooring. So pinapatagos ko yung bakal para pag nagbuhos sa kabila yan, tagusan. So kung magpapa-flooring ka, tagusan mo mga kares kung ganito buhangin yung kanyang tabon. So kung buhangin yung tabon niya mga kares, may posibilidad na bababa. So gaya nitong kapal mga kares, yan ang kapal. So ito yung konting ideas ko i-share ko sa inyo. So pag natabunan to, may posibilidad na bababa. So kung may bakal na tagusan buhat sa loob mga kares, may iwasan niya yung pagbaba ng ating flooring. Yun. Yan. So, tagusan po yan. Pantayin na lang natin. Yan. Tagusan po. Yan. Kasi itong kabayan, buo po ito na may sabihin na natin flooring sa buong paligid niya. Yan. May tagusan po ito para yung buo maganda. Yan. So ito yung kwarto ng boss. Yan. Ito yung pinakasala, dining area. Yan. Bago kwarto, CR, kwarto ulit. So ayun, nakapaglatag na tayo ng mga bakal mga kares. Yan. So yung adjustment itong bakal natin ako lang mga kares, 40 cm. So pwede naman na 50, pero pinorte ko na para siguradong matibay. So yung bakal ko tagusan mga kares. So tagusan po yan. Tagusan. Ibiki naman doon. Sige po. Dugtungan. So yan. So tagusan sa kabila mga kares yan. Kasi terrace po ito. Tagus mo na lang dyan po. Kahit 1 feet lang. Yan.
So tagusan po yung bakal mga karis yan. Gawa ng para sigurado hindi na siya lulubog, kasi yun ang pinoproblema ng boss ko, kasi babuhangin daw. So sabi ko hindi na siya lulubog, gawa ng tagusan yung aking bakal. Yan. Hindi pa isa tagus kasi bantay sa dito. Pwede pa rin. No. Yan. Yan. So sa mga yun, hindi ko na siya tagusan mga karis. So sa papunta sa labas lang yung mga tagusan, kagaya nito. May terrace sa likod, tagusan. So dito may terrace din sa harap, tagusan din yan. Mga karis, tatagos din tayo dito. Kasi terrace po ito. So ganun din sa kabila, may terrace din doon, tagusan. So kahit hindi na po problemahin, kahit lahar yung ating tabon, so hindi na siya lulubog. Dahil pag hindi mo tinagos yung bakal mga karis yan, may posibilidad na sa katagalan bababa yung ating flooring. So yun lang yung konting idea na may share ko sa inyo. So pag hindi mo siya pinatagos, pantay lang dyan sa pader, sa katagalan pwedeng lumubog yung ating flooring. Yan. So kung nakalampas, hindi na siya lulubog. Dalawa na. Basta 40. So 40. Ito. Maga. So yan, si pare Rhea, binubutas na niya yung pader, sinisira niya, naninira siya ng pader. Yan, diba? Pwede ganun na lang, no? Paiksi yung dulo, no? So ito pinaka main. Yan, pinaka main niya. Ay, nakalabog. Okay, babalin ka rin dyan to, nakat. Babalin ka rin dyan. Yan mo lang pre, baka tamaan mo yung linya ni Amang. Pagalitan ka. So tagusan din tayo dito sa tagos din dito mga karis, kaya gawa na may dirty kitchen dito. Yan. So yan ang kapal lang pinapalitadaan ng ating master mason. Si Jervin. So trabaho na naman. So yan, binubuhusan na namin itong napormahan ng dalawang magkapatid mga karis yan. So nagbubuhos tayo. So naka one side na tayo. So naglagay ako ng abang mga karis, kasi baka mabago yung plano. Baka isabay na lang ng boss dito sa pinakabubong. So para doon na lang sa bandero ng sa Ilocano Katagwap. So ito pinubuhusan na namin, tsaka na tayo mamaya pag nabuhusan to, magpo-flooring tayo. So magbabakal tayo ng flooring. Yan. Pinapatid ko yung ng kahoy.
So yan mga karis, nakalahatin na namin yung mga biga. So mag-aano pa kami. Mga 3 bag siguro. So break time muna. 20 minutes later. So ayun mga karis, alas 5 na. So nabuhusan natin yung biga. So abangan nyo na naman yung susunod kong video.